Ang determinism ay isang pilosopikal na pananaw na nagsasabing ang lahat ng kaganapan kabilang na ang mga aksyon ng tao ay itinakda na o sanhi ng mga nakaraang pangyayari. Batas ng kalikasan o iba pang mga kondisyon na nagsasaad na wala talagang kalayaan ng tao sa paggawa ng mga desisyon. Sa pananaw ng mga Kristiyano, mayroong iba't ibang opinyon tungkol sa determinismo. Ang isa sa mga pananaw ay ang theological na determinismo o predestination, kung saan pinaniniwalaan na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan at kaalaman at bago pa ay ipinanganak ang isang tao, alam na ng Diyos ang magiging desisyon at kapalaran nito. Isang halimbawa ng doktrinang ito ay ang mga talata sa Ephesians chapter 1 verse 45 na nagsasabing, pinili ng Diyos ang mga ililigtas at mga hindi ililigtas bago pa magsimula ang mundo. Sa kabilang banda, may mga Kristiyano naman na naniniwala sa malayang pagpasya o free will na nagsasabing binigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang pumili ng mabuti o masama at ang tao ay may responsibilidad sa kanyang mga desisyon. Ayon sa pananaw na ito, kahit alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, hindi ito nangangahulugang itinakda niya ang mga desisyon ng tao. Meron ding ilang Kristiyano na naniniwala sa isang komplementaryong pananaw na nagsasabi ang Diyos ay may kabuuang kontrol sa kalikasan at kasaysayan, ngunit pinapayagan ng malayang pagpasya ng tao. Sa ganitong pananaw, ang determinismo at malayang will ay maaaring magtulungan sa plano ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang mga Kristiyano ay may iba't ibang pananaw tungkol sa determinismo at maraming teologo ang patuloy na nag-aaral at nagdedebate tungkol sa ugnayan ng Diyos, kalayaan ng tao at predestinasyon. Ngunit karamihan ay naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan at may plano para sa sangkatauhan at ang tao ay may papel sa paggawa ng desisyon sa kanyang buhay. Ang Proverbs chapter 16 verse 9 ay nagsasabing, ang puso ng tao ay nag-iisip ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pinapakita ng talatang ito na bagamat ang tao ay may plano at layunin sa kanyang buhay, ang Diyos ay may kapangyarihan upang itama at gabayan ng kanyang mga hakbang. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala ng Diyos, na kahit kaano man tayo magplano, ang kalooban ng Diyos ang siyang maghuhubog at magtatama ng ating landas. Itinuro nito na sa atin na dapat nating isaisip at tanggapin na ang Diyos ang may kontrol sa ating buhay at ang kanyang plano ang higit na makikinabang sa atin kaysa sa ating sariling mga plano. Have faith in God and surrender all your worries is a powerful reminder to trust God's plan and care for our lives. It encourages us to let go of the anxiety and burdens we carry, knowing that God is in control and will guide us through difficult times. By surrendering our worries, we open ourselves to His peace and provision, trusting that He will work everything out for our good. It's a call to have confidence in God's love and faithfulness, even when we face uncertainty or hardship. Do your best always and do not rely on faith is a reminder to take personal responsibility and put in consistent effort, regardless of circumstances. While it's important to trust that things may unfold according to a larger plan, this phrase emphasizes the value of hard work, determination, and making the most of the opportunities before us. It encourages us not to sit back and hope for things to happen, but to actively strive toward our goals and trust that our efforts will lead to growth and success. By doing our best, we align our actions with our values and take control of the path we create.
Be faithful while embracing the bahala na si Lord mentality is about balancing trust in God's plan with active faithfulness. The phrase bahala na si Lord reflects a mindset of surrendering to God's will, acknowledging that despite our best efforts, the ultimate outcomes rest in His hands. However, this doesn't mean being passive or careless. Instead, it's about doing your part, putting in the effort, staying faithful, and trusting that God will guide you through whatever happens. It's combination of working diligently while having the peace and confidence that God is in control no matter what outcome.